Pag-usapan natin ang pasugalan na marami yata dito sa Baguio ngayon. Pero recently doon sa Oplan Galugad dito sa Barangay San Roque, Quezon City, dahil may nag-report, may tipster na merong illegal gambling na nangyayari sa barangay. Nagpunta yung mga police officers at nahuli ang isang grupo ng lalaki na nagkakarakrus doon sa sidewalk at nakakuha sila ng amount na 3,750 pesos which they claimed were bet money o mga pusta. And isa sa mga petitioner dito, sabi niya pauwi lang siya ng Bulacan na siraan ng motorsiklo at naghihintay ng rescue mula sa kanyang bahay para ma-repair ang kanyang motorsiklo. Nung dumating yung mga pulis na nakasibilyan, tinutukan siya ng baril at sabi nagkakarakrus din siya. And actually, nasentensyahan ito ng 2 years, 11 months, and 11 days of prison correctional. So nag-appeal sa Supreme Court. Ang sabi ng ating korte, kailangan na the evidence should be certain na siya ay violate ng PD 1602 or yung illegal gambling law. And kailangan i-prove ng mga police na yung petitioner was directly or indirectly taking part of the karakrus of the illegal gambling activity with required certainty. So, kung nakatayo ka lang dyan, nanunood, kibitser, usisero, sa isang karakrus or even in any act of illegal gambling, hindi ka pwedeng kunin ng pulis at i-charge ka ng violation of PD 1602. No? Dapat ikaw mismo ang nakikikarakrus doon, ikaw mismo ang tumataya, ikaw mismo ang nagbabaraha, ikaw mismo ang nagkukubra, o ikaw mismo ang active participant doon sa illegal gambling activity para makonvict ka ng violation of PD 1602.